DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kabuluhan, 1 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ang bilis ng araw, ano ba? Merkules na tayo ngayon at 3 ng Abril 2024. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa ulo ng ating mga balita, 46 degrees Celsius na dangerous heat index na itala ng Pag-asa sa Eastern Samar. Mga lugar na nagsuspende ng face-to-face classes dahil sa mainit na panahon, nadagdagan pa ilang estudyante, dumugo ang ilong sa tindi ng init ng panahon. Ito po'y sa Albay. BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, pinako-convert ng isang legal expert bilang civilian structure. Department of Agriculture nagbabala sa publiko sa pagkain ng mga karneng may impeksyon. Naglabas din pala ng utos ang DA ipinatitigil ang importation ng galunggong. Mataas na level ng coliform sa Baseco Beach isinisi sa mga basura at Poso Negro. Pre-orientation report ng PIDEA laban kay Pangulong BBM, fake news. 212 million pesos nalaga ng shabu na sabat ng Bureau of Customs sa Clark, Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa dangerous heat index na 46 degrees Celsius ang naitala ng Pag-asa sa Giwan, Eastern Samar kahapon, araw ng Martes. Itinuturing na mapanganib ang heat index na mula 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius dahil maaari itong magdulot ng heat cramps at pagkapagod o exhaustion na maaaring humantog naman sa heat stroke. Samantala, naramdaman naman ang heat index na 42 degrees Celsius sa Catarman, Northern Samar, gayon din sa Cotabato City sa Maguindanao. Nananatili naman ang heat index sa Metro Manila mula 33 hanggang 41 degrees Celsius. Nangangahulugan din ito ng extreme caution. Dumadami pa ang mga paaralan na nagdedeklara na ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong araw ng Miyerkules, April 3, dahil naman sa inaasahang matinding init ng panahon. Sa Metro Manila, nagsuspende na ng on-site classes ang Quezon City, Pasay, Caloocan at Navotas City para po ito sa mga public school. Habang wala ring face-to-face classes ang mga paaralan sa Mangaldan, Santa Barbara, Mapandan, Calasiao at San Manuel sa Pangasinan. Ganyan din sa General Santos City, Pulangi Albay, Pulumulok South Cotabato, Maasin Sarangani sa Sultan Kudarat, Pasig City sa San Carlos City, gayon din ang Silay City, Biliran at iba pang mga lugar sa Mindanao. Ayon sa Department of Education, isang memorandum noon ng nakalipas na taon pa ang inilabas kung saan binibigyan ng kapangyarihan ng mga school principal magsuspende ng face-to-face classes kung kinakailangan dahil sa matinding init ng panahon. Una nang nagbabala ang Pag-asa na nasa danger level na ang heat index kapag pumalo ito ng 42 hanggang 51 degrees Celsius. Mahigit naman 100 manok ang namatay sa mainit na panahon sa General Santos City. Sa poultry farm sa Barangay Sinawal, nasa 150 mga manok ang nasawi nitong Marso, karamihan ay 15-day-old pa lamang. Sa Tugbungan, Zamboanga City naman, nasa 3,000 bibe ang apektado ng mainit na panahon kung saan 3 namatay noong 1 buwan. Ayon kay Jaime Elyoreg, caretaker ng poultry farm, nangihina mga bibe sa sobrang init lalo na kung walang inuming tubig. Pinahihintulutan ng DepEd ang punong guro ng mga paaralan na magsuspende ng face-to-face classes dahil sa nararanasang matinding init sa bansa.
Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bingas, sakaling walang inilabas ng lokal na pamahalaan na utos, maaari sundin na lamang ang abiso ng pag-asa kaugnay ng umiiral na heat index sa lugar. Pero sabi ni Bringas, kung hindi pa umaabot ng 41 degrees Celsius o higher ang heat index, dapat munang i-explore ang mga posibleng intervention. Pagdating sa ating mga common na memo, ang ininabas lang natin na memo since 2023 pa April last year, ay yung memo na nagpapahintulot na nagbibigay ng authority sa ating mga school heads na mag-suspend din ng face-to-face classes in the event na maka-experience yung lugar nila ng extreme heat, base na rin sa mga pag-asa heat index na nilalabas din. Pero kung hindi na kaya ng eskwelahan na masolusyonan ang matinding init, pwede naman daw na magdesisyon ang principal o school head na kanselahin na lamang ang face-to-face classes. Kung hindi nakakayanin ng kanilang mga interventions or mga mitigations na ginagawa, pwede na nilang gawin yan kapag unbearable, intolerable, at with this threat, nagiging threat to safety ng ating learners and school personnel, pwede nang gawin yan. Samantala, nakaranas naman ang pananakit ng ulo at pagdurugo ng ilong ang ilang estudyante ng Libon Albay dahil sa tindi ng init ng panahon. Ayon kay Ian Ceciliano, hepe ng Libon MDRRMO, 2 mag-aaral ang nagka-nosebleed mula sa Libon Central School habang hindi bababa sa 15 guro ang nakaranas ng pananakit ng ulo. Kasi po, aside from the actual heat that we experienced, meron din po kaming mga reports na na-receive from our school, specifically po sa Libon Central School. Meron po instances na nagkaroon ng naka-experience ng pag-nosebleed yung mga estudyante, tapos sumasakit daw po yung ulo dahil sa init. Ayon pa kay Ceciliano, patuloy nilang babantayan ang heat index sa Libon sa mga susunod pang mga araw para malaman kung kinakailangan pang palawigin ang idineklarang suspension ng face-to-face classes. Kinontra ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ang pahayag ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na pinatanggal niya ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Carpio, wala siyang sinasabing alisin, kundi i-convert lamang ang BRP Sierra Madre sa civilian structure. Batay sa desisyon ng Arbitral Tribunal, sinabi ni Carpio na may tuturing na military presence ang nasabing warship na nakaangkla sa Ayungin Shoal maging ang mga resupply mission ng Pilipinas. Kaya lang sinabi niya ng tribunal at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na hindi nila jurisdiksyon ang military activity sa lugar kaya't iminumungkahin noon ni Carpio ang conversion. Sa ganitong paraan niya, sinabi ni Carpio, mas magkakaroon ng laban ng Pilipinas sa UNCLOS laban sa China, oras namang haras uli sa Ayungin Shoal. So sabi ko, i-convert, I did not say na umalis tayo doon. Sabi ko, tibayan natin by following the arbitral tribunal na civilian dapat para pag hininto tayo ng China, iharas tayo pag i-resupply natin yung Marine Research Center o yung Lighthouse, pwede tayo pumunta sa UNCLOS Tribunal. Walang jurisdiction ng UNCLOS Tribunal sa military activity. So, i-convert ang presence from military to non-military. Yun ang sabi ko. Sa ngayon naman si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio sa Executive Order No. 57 ng Pangulong Bongbong Marcos na naglalayong palakasin ang maritime security ng Pilipinas. Ayon kay Carpio, tamang hakbang na ginawa ng Pangulo upang magkaroon ng isang konseho na hahawak sa lahat ng datos hinggil sa maritime concerns ng bansa. Yung EO 57, sang-ayon ako dyan. That's a very good move. No? Kasi kailangan we have to harmonize our activities, no? Napansin ko during the arbitration 2016, hahanap kami ng mga data, hahanapin mo kung saan-saan. Dapat yan centralized. May one body na nasa kanila yung data. Ngayon, hirap noon maghanap ng mga data kasi kung saan-saan na sa sulok ng gobyerno. So that one will harmonize everything. Ang nasabing konseho ay bubuuin ng mga kalihim ng Department of National Defense, National Security Advisor ng Department of Agriculture, Secretary ng DOE, Department of Environment and Natural Resources, DFA, Department of Finance, DILG, DOTR, ganyan din ang Solicitor General at ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency.
Nagbabala naman si Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagtatangka ng China na iligaw ang isyu ng West Philippine Sea matapos lumutang ang Gentleman's Agreement. Ayon kay Teodoro, isa lamang trap o propaganda ng China ang debate ngayon tungkol sa nasabing secret deal ng Duterte administration. Paraanan niya ito ng Chinese government para mailayo ang atensyon ng mga Pilipino sa kanilang mga iligal na gawain sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi pa ng kalihim, bagamat mahalagang matukoy kung sino ang may pananagutan sa Gentleman's Agreement, hindi dapat kalimutan na China ang pangunahing banta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagbabala naman ang Department of Agriculture sa pagkain ng mga karneng nagmumula sa mga hayop na merong infeksyon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kaugnay ito ng napaulat na tumataas na kaso ng rabies sa Marinduque kung saan ilan dito ay mga baka at baboy na kinagat ng asong may rabies. Actually po dapat kung ang rules po natin, basta po merong infection, whether po ay rabies o kahit naman pong sakit, as per food safety, hindi po dapat talaga yan kinakain. Dapat po yan ay binabaon sa lupa para po hindi makahawa. Ang ano na lang po natin ay nailuto po na maayos yung pero hindi po dapat kinakatay at kainin. Ayon pa kay De Mesa, isolated case lamang ito sa Marinduque pero ayon sa payo sa publiko, ilibing kagad ang mga hayop na nagkakaroon ng impeksyon lalo't hindi pa tiyak ang epekto nito sa makakakain. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Mahinit ang panahon. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang Southcon sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebumon cotton. Gawa po ito ng ACS. Mamalengke muna tayo, nasa Pamilihang Bayan ng Bagong Paranaque, si Noche Cacansaris 27. Noche, good morning. Maayong buntag, Kuya Angel, ngayong Wednesday morning. Ito na yung presyo mula dito sa Pamilihang Bayan ng Bagong Paranaque. Ang galunggong, Kuya Angel, wala pa rin pagbabago, nasa 230 pa rin ang kilo. Yung alumahan, 340, tilapia 140, habang ang bangus 300 o 230 ang kilo. Ang baka naman, yung laman 460 ang kilo. Ang manok 170 at ang liempo 370. Sama na rin natin yung karne ng baboy 330 ang kilo. Patatas naman, walang pagalaw, nasa 120 pa rin ang kilo. Yung kalamansi 90, patola 70, habang ang ampalaya nasa 120 pa rin ang kilo. Ang broccoli naman na local 170, habang ang imported na broccoli 260 ang kilo. Ang singkamas naman nasa 80 pa rin ang kilo, labanos sa 70. Ang puting sibuyas na local 90 pesos ang kilo, habang ang Taiwan na pechay 90 pesos at ang toge nasa 60 ang kilo. At isama na rin natin yung iba pang mga gulay katulad ng carrots 130 ang kilo, yung talong 110 at ang labanos 120 ang kilo. Ganon din ang presyo ng kamatis nasa 80 pa rin ang kilo. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Wednesday morning dito sa Pamilihang Bayan ng Bagong Paranaque. Noche, imported ba yung galunggong na binabanggit mo kanina? Local yun na Kuya Angel. Aning abundant ang supply ng galunggong. Oo, may mga mangilan-ngilan pa rin na Kuya Angel na nagtitinda ng imported? galunggong. Bawal na daw imported. Sige, follow up natin mamaya sa DA. Ha? Thank you. Maraming salamat, Noche.
Si Noche Kakas live mula po sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela abay Italian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw to may pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misi sa challenge show, subukan ang Shield Bath Soap galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na makalipas ang alas 4 ng umaga, tricycle driver naman pinagtangka ang halayan ng kanyang pasahero. Ay, sus may Ginoo. Epekto ho yan ang kanyang ginagamit na shabu. Arestado po ito sa Kalasyaw, Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 na Masantos siya kawasanid sa kayamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Himas Reyes ngayon sa Kalasyaw Police Station ang suspect na kinilalang si Leo Norsagaray, 24 anyos, street level individual, residente ng Barangay Pantal, Dagupan City. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez na isakay ng suspect sa kanyang tricycle sa Barangay Karanglaan sa Dagupan. Ang 24 anyos na dalaga at nagpapatid sa Barangay San Vicente sa Kalasyaw. Subalit habang sila'y bumibiyahe, napansin ng biktima na iba ang kanilang dinadaanan at pagdating sa walang bahayan na bahagi ng Barangay Nalsian, Kalasyaw, inihinto ng suspek ang kanyang tricycle, niyakap at pinaghihipuan sa masisilang bahagi ng katawan ng dalaga. Naswerteng sa kapipiglas nito'y nakahulagpos, nakahingi naman ng tulong sa mga nagpapatrulyang pulis at hinabol ang tumatakas na suspek at nang maabutan. Ibinady search ito at nasamsam ang dalawang plastic sachet ng shabu na may timbang na humigit kumulang 0.33 grams na may street drug price na 2,244 pesos. Kasong act of lasciviousness at paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap nitong asunto. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy, tumitindi itong problema natin sa illegal drugs, Ginang naman sa Northern Samar, sugatan ng saksakin ng kanyang mister sa gitna ng kanilang pagtatalo. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34 Jane. Sugatan ng isang sa lalawigan ng Northern Samar ng saksakin ito mismo ng kanyang mister sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo. Nangyari ito sa barangay Imelda, bayan ng Mondragon, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang mag-asawang si Wena, 45 anyos, at isang nakilalang si alias Nunoy, 47 anyos, ay nagkaroon ng matinding alitan at umantong sa nasabing pananaksak. Sa sobrang galit, kumuha ng balisong si mister at doon ay pinagsasaksak ang kanyang misis na nagtaon ng saksak-sakan ang balikat. Agad naman ay sinugod sa Northern Samar Provincial Hospital si Mrs. Samantala si Mr. ay kusang sumuko sa pulis sa Mondragon MPS at nakatakda itong sampahan ng kaso. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Jane. Samantala, halos 134 million pesos na laga ng illegal drugs na kumpiska naman sa Region 8 sa isang buwan na police operation. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Mangupay nga agad, Jimmy. Halos 134 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng kapulisan sa isang buwan na police operation sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office Regional Director Brigadier General Reynaldo Pawid. Ay kay General Pawid, ang police operation sinagawa noong nakaraang buwan. 45 police operation, 54 naman ang mga drug personality na naaresto, 76 na sampahan na ng kaso. Mahigit 21 na gramo legal na droga ng kumpiska, 203.79 gramo na shabu at mahigit 21 kilong cocaine. Dahil dito, magpapatuloy pang kampanya ng kapulisan kontra sa illegal na droga, katuwang ang iba pang mga law enforcement agencies, dagdag ni General Pawid. Plus Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jamie. Tulak naman ang illegal drugs na kumpiskahan ng baril at droga sa Limay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning.
Kalaboso ang isang tulak ng droga matapos makabili sa kanya ang isang nagpanggap na pusor buyer na pulis sa harap ng Romanville Subdivision, Barangay St. Francis 2, Limay, Bataan kagabi. Sa ulat ni Limay Chief Police Major Dennis Duran, nagkasa ng drug by bus ang kanyang mga tauhan sa drug suspect na si alias Arman, 44 anyos, residente ng Barangay Central, Balanga City. Nang iabot nitong suspect sa kanyang mga katransaksyon na isang pulis ang shabu kapalit ng 1,000 piso ay dito na ito inaresto ng kapkapan. Nakumpiska pa sa kanya ang 2 pakete ng shabu na nasa 8 gramo na nagkakalaga ito sa mahigit sa 54,000 piso, baril na 38 revolver na kargado ng 3 buhay na bala at isang single motor na gamit ito sa pagdadala ng shabu. Ang suspect ay dinala sa Limay PayP Station matapos sumailalim sa drug inventory, kaharap ang mga tinawag na saksi at basahan din na kanyang mga karapatan. Naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at RA 10591, Illegal Possession of Firearms. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Bravo Company ng 53rd Infantry Battalion binigyan ng pagkilala sa patuloy na kampanya kontra CPP, NPA, NDF. Ito po ay sa Domingag, Zamboanga del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Isang resolusyon ang pagkilala ang inilabas ng Dumingag, Zamboanga del Sur, Sangguniang Bayan bilang pagbibigay pugay sa anti-insurgency program ng 53rd Matapat Infantry Battalion. Sa umagitan ng ipinasang resolution, nakasaad ang labis na pasasalamat at pagkilala sa Bravo Company ng 53rd IB na silang mga frontliners sa paglipol sa grupo ng CPP, NPA, NDF sa buong probinsya ng Zamboanga del Sur na ngayon nakakaranas na ng mapayapang pamayanan. Magugunit ang isa sa mga highlight ng peace campaign ng 53rd IB ay nang mapatay nila nitong Pebrero 27 ng taong 2024 sa isang enkwentro ang Secretary ng Western Mindanao Regional Party Committee ng CPP, NPA, NDF na si Apricia Alvarez Rosete alias Bambam. Ang mamamayan ng Dumingag ay labis na nagpapasalamat sa naging dedikasyon ng 53rd IB na gawing mapayapa ang kanilang bayan na sa matagal ng panahon ay naging baluarte ng Communist Terrorist Group. Ang commendation ay personal na tinanggap ni 53rd IB Bravo Company Commander First Lieutenant John Peter Paul Kaking at kasalukuyan nang ini-enjoy ang kapayapaan tungo sa pag-unlad hindi lamang sa bayan ng Dumingag kundi sa buong probinsya ng Zamboanga del Sur. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, June, maraming salamat. Samantala, 2 person of interest naman tinututukan ng Davao City Police Office sa pagpatay ng isang 22 anyos na babae. Yung mister kasama sa iniimbestigahan. Bakit? Alamin natin mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June, may budag. Mayong budag, Kuyang Angel. 2 persons of interest ang kasalukuyang iniimbestigahan ng Davao City Police Office sa nangyaring pananaksak sa isang 22 anyos na nanay na namatay noong Easter Sunday, March 31 sa Quimpo Boulevard, Davao City. Ayon kay DCPO Chief Colonel Richard Badaang, na binigyan ito ng prioridad ng Davao City Police Office dahil ang nasabing insidente lang ang nangyari noong araw na iyon. Kaya personal na ininspeksyon ni Colonel Badaang ang lugar kung saan nangyari ang krimen at kinausap din ang mister ng biktima, gayon din ang mga saksi. Kinumpirma ni Colonel Badaang na humiling sila ng availability ng CCTV sa lugar para matukoy nila ang mga sospek. Dagdag pa ni Colonel Badaang, iniimbestigahan din nila ang iba pang anggulo ng krimen, lalo na kung bakit iniwan ng mister ang kanyang misis na maaari naman niyang isama sa pagbili ng gamot. Kaya kasama ang mister na si Esteban Rosales sa ginawang investigasyon ng kapulisan. Kasama rin sa iimbestigahan ang sinabi ng mister
lugar na dahil sa online business ng kanyang asawa. Umaasa si Badaang na mas makakuha sila ng magandang lead sa kaso. Ayon sa opisyal, kinukonsidera nila na ito ay isolated case dahil ito lang ang krimen na nangyari sa 8 focus crimes sa loob ng ilang araw. Mula sa Action Radio Davao, June Suter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John, at magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Digos, ganyan din sa Santa Cruz, Davao del Sur. May buntag sa mga tigpaminaw natin diyan sa Davao, Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Palm Spring, California. At naimbag na bigan sa ating mga kababayan dyan sa Abulog, Cagayan. Militar at armadong NPA nagmakbaka naman sa Pilar Abra. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy? Nakasagupan ng mga tropa ng Army 50th Infantry Battalion sa ilalim ng 501st Infantry Brigade ang mga armadong miyembro ng Bagong Hukbong Bayan ng Partidong Komunista ng Pilipinas. Nangyari ang bakbakan ng dalawang pwersa sa taas ng Pinsal Falls sa barangay Nagkanasan at Gapang Pilar Abra bago magtanghali kahapon. Dahil sa naturang bakbakan, sinabi ni Pilar Mayor Christopher Baronia na pilitan lumigas sa mga residente na nakatira malapit sa pinangyarihan ng sagupan at pansamantala muna silang dinala sa poblasyon gymnasium. Tiniyak ng alkalde na ipagkakalob lahat ng pangangailangan ng mga lumikas na residente, subalit sinabihan na huwag magtungo sa mga lugar na apektado ng engkwentro. Sa initial na report ng 50th Infantry Battalion, nagpatupad ng security operation ng mga tropa ng 501st Infantry Brigade matapos makatanggap ng tawag mula sa mga residente ng Pilar sa presensya ng mga armadong grupo sa kanilang lugar. Naging matindi ang naturang sagupan dahil naglunsad pa ng sunod-sunod na airstrike ang mga fighter planes ng Philippine Air Force at pinaulanan ng rocket ang kinaroroonan ng mga armadong NPA. Wala pang nilabas na report ng militar kung may mga nasawi o nasugatan sa naturang bakbakan. Ito na ang panglimang engkwentro na nangyari sa Abra ngayong taon na resulta ng combat at social pressures na ipinatupad ng Abra Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Just na Romy, maraming salamat. Samantala, isinailalim naman sa state of calamity ang dalawang bayan sa Marinduque dahil sa dami ng kaso ng rabies. Tinukoy ang mga ito ni Provincial Veterinarian Dr. Joshua Victoria ng mga bayan ng Buaca at Buenavista. 2 tao niyang nasawi na at 87 naman ang kaso ng rabies ng kagat ng aso sa lalawigan. 6 na baboy naman, 2 baka at 1 Philippine deer ang naiulat na tinamaan din ng rabies sa Marinduque matapos makagat ng infected na aso. Sinabi ng Provincial Veterinarian, dumarami ang mga asong gala sa kanilang lugar matapos pakawalan ang pandemya dahil hindi na maalagaan. Susme. 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga ay muli ang paalala ho sa atin ng PAGCOR. Ipadala ninyo yung inyo pong mga entries para po sa PAGCOR Photo Contest 2024. Wag ho kayong mag-iintay ng last minute inaanyayahan po ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers. Ipadala na ang inyong mga lahok para sa tsansang manalo ng mas malalaking premyo. Ang tema po ng PAGCOR Photo Contest 2024 ay Harvest Time. Ito ay pagkilala sa sipag at husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at lahat ng nasa sektor ng agrikultura. Pati ho'y nasa horticulture and industry na naglalayong magkaroon ng masaganang ani para sa kanilang pamilya, ganyan din ang food security. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha sa Sempapawid gamit ang mga drone camera. Bukod sa drone, mananatili pa rin ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha mula sa mga digital camera at saka yung mobile category naman mula sa mga litratong kuha mula sa inyong mga mobile devices. Ang premyo itinaas 2.23 million pesos mula sa dating 1.6 million pesos lamang noong nakarang taon. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 piso bawat isa. Yun namang mobile at sa mobile category naman ay tatanggap ng tig 50,000 pesos. Ayun. Pati yung sa drone category. Ang mga pwedeng sumali ay 16 years old patas.
Hanggang July 31 lamang po ang pagpapadala ng inyo pong mga entries. Ang mga entries ay pwede nyo ipadala sa www.pagcor.ph/Potocon 2024. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Saan man ang lakad natin, huwag kalimutan pagbaunin ng proteksyon ang mga mahal sa buhay laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede niyong ipambaon sa kanila. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcolone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 31 makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 4, muli ang ating pong panawagan sa lahat ng mga komadrona, the Philippine League of Government and Private Midwives Incorporated. Magdiriwang po ng National General Assembly nila, 25th na yan, Embracing the Silver Lining of Midwifery Profession, Rise Up, Look Forward, and Shine. Yan po ang tema. Gaganapin yan April 23 to 25 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para po sa karagdagang impormasyon, tawag po kayo sa PLG PMI Secretariat 0915-855-1119. Tinawag naman ang fake news ng PIDEA ang umano'y operational documents na kumakalat sa social media laban kay dating Senador at ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos. Wala umanong basehan ang pre-operation report at authority to operate laban kay Marcos at iba pang mga individual noong March 11, 2012. Sinilip umano ng PIDEA ang kanilang plans of an operation report management information system. Wala silang nakitang ganitong operasyon sa nabanggit na petsa. Idinin pa ng ahensya na maaaring makagawa ng peking video, dokumento at kapanipaniwalang pahayag sa pamamagitan ng artificial intelligence. Sa mga dokumentong ipinost ng vlogger na si Maharlika, inginuso ang isang confidential informant daw ng grupo ng showbiz at political personalities kasama ang Pangulong BBM na madalas umanong gumagamit ng illegal na droga sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Pero ayon po sa PIDEA, yan daw pong mga dokumentong yan ay peke. Nasa 31 kilong shabu naman na nagkakahalaga ng 212.5 billion pesos ang naharang ng Bureau of Customs Port of Clark sa tulong ng PIDEA sa Pampanga. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, ang shabu ay diniklarang mga router. Sa impormasyong tinanggap ng BOC at PIDEA, isang shipment galing sa New Jersey, USA ang dumating noong March 21 na ang laman pala ay mga illegal drugs. Nang buksan ang shipment, nakuha ang 29 pack ng vacuum-sealed transparent plastic na naglalaman ng shabu, tumitimbang na mahigit 31 kilos. Isinailalim kaagad ang kargamento sa X-ray scanning at canine sniffing at chemical laboratory ng PIDEA. Doon natuklasan na shabu nga ang laman ng naturang plastic. Sinabi ni Rubio na ang mga nakumpiskang droga ang itinuturing na pinakamalaki nasabat sa Port of Clark na sa lahat ng mga shipment mula noong 2020. Pinuri din ni Commissioner Rubio ang mga tauhan nito at iba pang mga ahensyang nagsama-sama upang maging matagumpay ang naturang operasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Wala pang katiyakan kung kailan muling papayagan ang paglangoy sa Baseco Beach sa Maynila. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin kay Attorney Michael Matias, DNR NCR Director, base sa kanilang monitoring kada buwan, lalong bumabagsak ang kalidad ng tubig sa Baseco. Mataas na coliform level ng tubig sa Baseco Bay ay isinisisi naman sa domestic waste tulad ng basura at Poso Negro.
Bantay sarado ngayon ng mga otoridad ang mga residenteng nahihikayat na maligo sa Baseco Beach dahil sa sobrang init ng panahon. May pag-asa naman po, Sir Henry, at ang kailangan lang po talaga iba yung pagtutulungan po nating mga kababayan at ang mga ahensya po ng pamahalaan. Kaya lang po, kung maobserbahan po natin, nag-start po tayo ng Battle for Manila Bay noong 2019 and meron na pong improvement in terms of water quality. So yung sinasabi po natin na 50,000 MPN per 100 ml, before po medyo mas mataas pa po yun. So gradual po yung pagbaba, resulta po ito ng effort ng pinagsama-samang effort po ng pamahalaan, ng kababayan po natin. Ang problema tingnan ho ninyo, nababalahura na naman na yung Dolomite Beach. Napabayaan na naman. At saka yung mga tributaries natin, wala na naman pong effort na linisin. Ay, ito ginoong buhay talaga to. Walang kadala-dala mga Pilipino. Sinimula na ngang linisin yun, binababoy na naman. Lalong-lalo na po yung mga tributaries. Binawi naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang pangamba ng publiko tungkol sa pagkalat ng sakit na pertussis sa bansa. Ayon kay Herbosa, walang dapat ikatakot ang mga tao dahil may bakuna naman laban sa naturang karamdaman. Nakamonitor din na niya ang kanilang ahensya at sinasabing nagpaplato na ang bilang ng kaso ng pertussis sa bansa. Sa kabila nito, pinayuhan ni Herbosa ang mga magulang agad na pabakunahan ang kanilang mga anak oras na dumating ang mga gamot. The vaccination program continues. So kung ang anak nyo ay nandoon sa age group na yon from 0 to 5, kailangan ma-schedule yung kanilang bakuna. Kung di pa na-bakuna, hindi naman huli, pwede pa rin magpapakuna sa available. Samantala, patuloy naman sinusulong ni Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health, ang pagtatatag ng Philippine Disease Control and Virology Institute sa bansa. Ito ay sa harap ng pagtaas ng bilang ng kaso ng mga nakahahawang sakit tulad ng pertussis sa tigdas, bagamat wala namang surge sa mga ospital na nasa national level. Noong nakaraang linggo, nagdeklara ng localized outbreak ng pertussis o whooping cough ang Quezon City, gayon din ang Iloilo City at Cavite, habang nakitaan naman ang pagtaas ng kaso sa Rizal, Taguig City, Pasig City, Laguna, Batangas, Quezon Province at Lucena City. Una rito nagain si Senator Go ng Senate Bill 195 na naglalayong itatag ang CDC at ang Senate Bill number 196 na lumikha ng Virology Institute na parehong idinisenyo upang palakasin ang public health care sector matapos ang mga aral na natutunan mula sa hamon dala naman ng COVID-19. April 2 naman kahapon, pinangunahan ni Senator Go ang pagdinig ng komite upang tingnan ang estado ng mga priority measures. Ganyan din nakatayuan ng mga health facility tulad ng mga public hospital at mga super health center sa harap ng umiiral na banta sa kalusugan. Sinuspende ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng frozen galunggong, bonito at mackerel sa bansa. Nagpalabas na ng Memorandum Order No. 14 si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Kaugnay ng suspension, magiging epektibo ito 15 araw matapos na mag-issue ang kautusan noong April 1. Ayon kay Laurel, sinuspende niya ang importation ng mga natukoy na isda upang maiwasan ang pagbebenta nito sa mga palengke. Paliwanag ng kalihim, tumanggap siya ng report na sa halip na magamit ang mga inaangkat na isda sa canning at processing industry, ibinebenta ito sa wet market at mga supermarket. Bonsod nito, magdadagdag na requirement ng DA sa lahat ng imported na mga fish products sa ilalim ng Fisheries Administrative Order 195 Series of 1999. Sinabi pa ni Laurel, dapat lahat ng mga aangkating isda ay may malinaw at nababasang label kung saan nakasulat ang lahat ng imported fish products sa ilalim ng FAO 195 at ito'y para lamang malinaw kasi doon na ito'y para lamang sa canning purposes at hindi pambenta sa mga palengke. Mag-showbiz nga muna tayo. Mainit na ho ang mga balita sa politika. Itbulaga. Samot-sari daw ang kinakarap na problema bukod pa sa rating at posible daw mamaalam na sa ere. Hala? Balita mo nga yan, Morley Alinio. Morley, good morning.
Ising na ang showbiz! Samot-saring problema ang kinaharap ngayon ng Itbulaga ng TVJ. Pero ang pinakamatindi rito, hindi lang ang ratings kasi medyo mababa ang ratings. Kung hindi ang mapumapasok na commercial. Well, sa totoo lang, araw-araw daw ay naglalabas ng kapital o pera itong si Joey De Leon na hindi naman nababawi. Hindi ganun kakumpirmado. Pero kung paniniwalaan ng chismis, ay nalulugi raw ang Itbulaga sa kanilang araw-araw na pagtatanghal. Pero may isa pang tanong, gaano kaya katotoo na baka mapaaga ang pagkawala ng Itbulaga sa ere? Hindi ito kumpirmado, pero ito ang usap-usapan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Alas 4:43, si House Speaker Martin Romualdez lamang ang tumaas ang satisfaction at trust rating sa lahat ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa pinakahuling survey ng Tangere. Ito yung Tangere survey nitong Marso, kung saan selyuhan ni Romualdez ang 41% na satisfaction rating, 1% na mataas kumpara sa 40% na naitala noong Pebrero. Umangat din ang 52% ang trust rating ni House Speaker Romualdez, 1% mas mataas mula sa dating 51%. Pinakamataas na tiwala ng mga residente ng Visayas kay Speaker Romualdez habang pinakamababa naman sa Metro Manila. Pagamat nananatiling mataas, bumaba naman sa 41% ang satisfaction rating at 54% sa trust rating ni Pangulong BBM habang 54 at 64% naman ang naitala ni VP Inday Sara. Si Senate President Mig Zubiri nakakuha naman ng 41% satisfaction rating at 52% na trust rating noong isang buwan. 34% naman at 39% ang satisfaction rating. Ganyan din ang trust rating na ibinigay ng publiko kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Ay, magandang umaga po sa ating mga justices, ha? Justice Max De Leon ng Court of Appeals, magandang umaga po sa inyo. At syempre sa mga suki ho natin sa iba't ibang mga korte, magandang umaga ho sa ating mga justices. Ay magandang umaga na rin kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, at ang masipag na magtanim ho ng kawayan, lalong-lalo na dyan po sa Ipo Dam at Angat Watershed, si Kaador Plato. Congressman Kaador, thank you dito sa inyong patuloy na pagsisikap na mapanumbalik ang sigla ng watershed dyan po sa Angat Dam. Magandang umaga din kay Ma'am Naida Angping dito po sa Maynila. At tabayanan nyo mamaya, makakausap po natin si Comelec Chair George Garcia. Alam ba ninyo na tumaas ng 1.7 million ang mga aspiring voters? Aba, ayos Dumadami ang nagkakaroon ng interest na bumoto sa darating na eleksyon. 45 makalipas ang alas 4 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 47 na makalipas sa alas 4 na umaga. Hirap kayong bumangon, paano hindi mahirapang bumangon? Late kayo natulog dyan. Tapos hindi pa kayo nag-ultabayo. Ayan, kaya para maganda ang ating gising, dapat magkaroon tayo ng magandang tulog at dyan po pumapasok ang tulong sa atin ng Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang postbiotic po ay technology na dinevelop ng mga Hapon. Tumutulong po yan para ma-achieve natin ang magandang tulog at habang maganda ang ating tulog, syempre, napapanumbalik po ang lakas ng ating katawan kinabukasan dahil napapahinga yung isip, nagpapahinga yung katawan pero yung isip nagtatrabaho, itinatabo yung mga toxin sa ating katawan, at pinalalakas ang ating immune system. Ina-activate po niya yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid
Triticel. Ayan, basta ganun yun. Yan ho yung tumutulong. Kaya lumalakas po ang ating katawan kapag tayo po ay nakaka-achieve ng magandang tulog. Available po ang Ultabayo sa Lazada at Shopee, pero hanapin po ninyo na tiyakin nyo ito'y produkto ng Tioxis Health Ventures. Available din po sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron ho kayong mga katanungan tungkol po sa mga benepisyo ng Ultabayo, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Any health concern, any health concern, po pwede yung itanong sa mga health experts na nakastambay doon po sa numerong ating ibinigay. 0917-110-6580. Text na! Ay, bakit wala? Ulit. Yan. Mahiwagan tunog. 23 na ba? Kahapon 23 ni. 24 na. Andali. Tingnan natin Kasi nung Lunes 22, kahapon Martes 23, Miyerkules 20. Uy, hala. 24,000 na. 24,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yun, ganun lang ho kasimple. Ano ho yung nahulog at ano ho yung nahulugan, Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong mga sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Nangihingi sila ng clue. Nangihingi ng clue. Nakuha na ho yung item number 1, item number 2, at saka binigay na, giveaway naman ho yung prinsipyo ho ng physics. Hindi lang sila magtagpo-tagpo. Basta hulaan nyo. Maganda umaga, Pilipinas! And marami-raming tangerine chocolate mabibili nyo dyan pagka nagkataon. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material po ng kakao galing Davao, hinakot dyan po sa lalawigan ng Quezon para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kasi nga dati ang mga magdiniyog umaasa lamang sa kopra. Ngayon meron pa silang ibang pinagkakakitaan. Yan nga po yung mga high quality na mga cacao beans na itinanim po nila dahil po sa mga itinanim na kakao sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang mga magdiniyog ay nagpo-produce po ng dekalidad na cacao beans para sa tangerine chocolate. Produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. O dili kayo, i-check ho ninyo yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Available sa tangerinechocolate.ph. Ang ginamit ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Belgium. Mas masarap po ang tsokolate ng Pilipinas kaysa dyan sa Belgium. Maganda umaga, Pilipinas! Napunta kami noon sa Belgium sumakay kami ng train, galing kami ng France. Hindi masarap. Mapait. And ang chocolate ng Pilipinas, masarap kasi naman, wala naman talaga silang cacao beans doon. Ini-import na din kung saan-saan. Aba, si Sian Lim gustong mag-focus sa pagsusulat at pagdidirect ng pelikula. Ito ba, nagpakasal na daw ito? Anyway, hindi yan ang balita ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pagkatapos ng drama series sa GMA7 na Love, Die, Repeat, sa pagsusulat at pagdidirect naman ngayon, nakafocus si Sian Lim. Ipinost ng aktor sa kanyang Instagram account ang script na pinamagatang Kuman Thong, written and directed by Sian Lim. Nasa caption nito, I've been in complete hiatus working with my team on this upcoming film. I'm excited for you all to watch this. End of quote. Ang pagsusulat at pagdidirect ng pelikula ang isa sa ipinagmamalaki ng aktor dahil nabigyan siya noon ng break sa Cinemalaya Independent Film Festival. Ito ang isa sa gusto niyang ma-achieve kaya binigyan siya ng break ng Viva Films na siyang nag-handle ng kanyang movie career. Sunod-sunod ang mga projects na ginagawa ni Sian sa GMA7 pero ang gusto raw sana niyang gawin ay makapag
pagdirect ng isang soap sa Kapuso Network. Ang sabi ni Sian, kahit isang episode lang daw muna na sanay mapagbigyan daw siya ng GMA7. Sa ngayon ay magkakapelikula muna siya sa Viva at abangan natin kung bibigyan nga siya ng GMA7 ng break sa pagsusulat at pagdidirect ng isang drama series. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Tumaas naman ng 420% ang paggastos ng government arsenal noong isang taon. Pero sa report ng Commission on Audit, bigo pa rin itong maabot ang target na ammunition production. Sa 2023 annual audit ng COA, tumaas ng 420.6% o 459.94 million pesos ang maintenance at iba pang operating expenses ng government arsenal noong 2023. Mas mataas ito kumpara sa 87.38 million pesos noong 2022. May pinakamalaking itinaas ang binayaran nitong buwis, insurance premium at iba pang bayarin na nasa 351.27 million mula sa dating 369,000 pesos lamang noong 2022. Sinabi pa ng COA na 331.33 million ang ginastos ng government arsenal para sa buwis na napunta sa customs duties dahil sa importation ng mga raw material para sa ammunition. Pero kinulang ang government arsenal ng 17.66% o 7.06 million rounds ng MRDs na sa kanilang production target na 40 MRDs. Bunso dumano ng degradation ng mga makina, resulta ng sobrang kalumaan, misalignment at breakdown. Itinatag ang nasabing bureau sa ilalim ng Defense Department upang siguraduhin na may sapat na supply ng armas, mortars at iba pang sandata ang militar at ang pulisya. Susme, tapos ngayon lalaban tayo sa ano? Ano ba naman yan? Maganda umaga, Pilipinas! Pa-follow up natin yan. Pero nasa linya muna natin si Kasendo ng grupong SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Morning, Ryan, Jen. Magandang umaga. Oo, may mga manok daw pong nangangamatay dahil sa matinding init. Ano ho? Kumusta ang production ho natin? Hindi ho ba maaapektuhan ang sektor ng pagmamanok dito sa tumitinding init natin? So far, yung mga conventional, yun ang may problema. Pero ano naman, hindi pa naman ganun katindi, no? May mga fan naman dun sa mga conventional na chicken conventional type na layer. Yun ang plain nasa conventional type po. Pero mas marami yung conventional eh. Yung conventional ng chicken naman may fan sa loob eh. So hindi naman ganun katindi yung mortality. No? Yung chicken naman na layer sa ngayon, no. Gaano karami ba yung high-tech natin na nagpo-produce ng manok? Yung sa broiler, almost mga 70%. Oh, talaga. Pero dito sa layer, siguro umabot na ng 55%. Ano ito? Ito yung sa San Miguel. San Miguel, Robinsons. Yes, and others. Yung mga malalaki, no? Malalaki. So, maliit na lang pala yung backyard natin? In terms of production? Yung backyard sa broiler, mostly contract growing, malaki na. Oo. Unlike sa baboy, iba, baliktad sa baboy. Mas marami yung mas marami yung yung tawag dito, maliliit na farm, yung backyard. Yes. Okay. So hindi apektado. Hindi apektado pa. Yung size ng itlog, hindi ba apektado ang laki pagka mainit? Yung size ng itlog mas malaki, mas marami yung maliliit ngayon dahil doon sa weather natin. Ayun. So yun ang epekto, lumiliit ang itlog kapag mainit. Yes, okay, sige. Pero as we speak, hindi pa naman ganun karami. Yes, overproduction tayo sa itlog.
Lumiliit pero hindi nagbago ang price. Mababang presyo ngayon na ka-Angel. Bumababa? Okay. Sige. Presyo. Sa itlog pero sa manok? Sa manok hindi naman masyado nasa yung live weight ngayon nasa 105 to 108. So okay naman yung price ng manok. Okay. So stable tayo. Kahit stable. Okay, sige. Kasento, maraming salamat Thank you for the information. Si Ginoong Rosendo Son ng grupong Sinag ayon pagka panahon talagang pananang tag-init, lumiliit yung itlog. Kaya pala rekomendasyon ni Secretary Garin, Congresswoman Garin, sa mga kababaihan naman yun. Iba naman yun. Kayo naman, kasi nga daw po, tumataas yung vulnerability na magkasakit. Yun naman yun. Iba yun. Maganda umaga, Pilipinas! Mga lalaki naman, karamihan ng mga lalaki, hindi naman talaga nagbibrief na pagkagabi. Pero ito talagang hindi tumataas dahil nananatili po sa 20,000 all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad. Ito yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung pong Sibero Mabalacat, Sibero Bacolod at Samira. 20,000 pesos all-in down payment. Tapos take out pag 7 days after ng take out ng Pag-ibig Housing Loan. Pwede ka nang maglipat bahay agad. Yan ang pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry. With easiest term, 5% lamang ang down payment. Pwede pang gives ka agad, pwede pang hulugan Ayan At after 7 days take out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang lumipat agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Plus, kung gusto ninyong bumiyahe pa ng libre, ngayon ang pagkakataon na bumili. Kasi pwede kayong manalo ng trip for 2 sa anumang Asian destination na tatamaan po ng inyong lucky dart. Ayan Text muna kayo sa 0996-501-5555 o di kaya sa 0947-434-5555 bago kayong magtungo para sa inyong reservation sa mga proyekto po ng GA Tower 2. Saan pwede pumunta? Pwede po sa Japan para sa Sakura Festival, sa Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong o di kaya ay sa Taiwan. Ito pa rin ang pangarap, magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Marami nagrereklamo, nahihirapan daw ang buhay nila. Pero alam ba ninyo, sa record ng mga bentahan ng sasakyan, tumaas pa ang benta ng mga kotse at iba pang mga sasakyan sa Pilipinas nitong Enero hanggang Pebrero ng 2024. Ayon sa datos ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Automotive Federation, umaabot sa 22,379 motor vehicles ang inassemble sa Pilipinas sa naturang period. Mas mataas ito ng 20.9% kumpara sa 18,510 units na naibenta sa kaparehong panahon noong 2023. Bunsod nito, pangalawa ngayon ang Pilipinas sa may pinakamalaking paglago ng motor vehicle production sa Southeast Asia sa loob lamang ng 2 buwan. Kaya pala ang tindi ng traffic. Tapos palpak pa yung mga proyekto dyan sa may kahabaan ng EDSA. Nangunguna naman ang Malaysia sa may pinakamalaking paglago ng sales ng mga sasakyan matapos makapagbenta ng 141,000 units o 541% na mas mataas kumpara sa 1,000 o 122,000 car sales noong January at February ng 2023. Ayan. Kadaming sasakyan na nabebenta ngayon. Tumitindi din ang traffic. Hindi naman nadadagdagan ng ating mga lansangan. Department of Health pinapayuhan ng mga kababaihan. Ayun. Magsuot po ng cotton underwear sa gitna ng matinding init. Bakit? May iba pa bang underwear? Diba cotton naman talaga yan? Hindi ko pong alam. Hindi. Boxer shorts ginagamit ko. Iba naman yung... pero ano din, made in cotton. Oo naman. Hala, maluwa. Anong patingin? Mabira ka. Report mo na ni Giselle Ricoport. RH15, Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Pinayuhan nga ng kagawaran ng kalusugan yung mga kababaihan na magsuot ng cotton underwear sa gitna ng nararanasang mainit na panahon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa,
ito ang pinakamainam gawin kung ayaw magtanggal ng underwear sa bahay, gaya ng payo ni Iloilo Representative Janet Garin. Sinabi ni Herbosa na may batayan naman yung nasabing payo ni Garin lalo't delikado sa fungal infection, gaya ng candidiasis ang private area ng babae kapag mainit. Hinimok naman ni Health Undersecretary Maria Francia Lagsamana yung mga babaeng gumamit ng feminine wash para mapigilan ang anumang fungal infection. Pinaiiwas naman ng DOH yung ating mga kababayan sa pag-inom ng iced tea, soda, kape at alak para maiwasan ang mga heat-related illness gaya ng stroke. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Giselle, anong kinalaman ng kape? Bakit hindi pwedeng magkape ngayong panahon ng tag-init? Kasi ang sinasabi Kuyang Angel ng DOH, yung bang mga maiinit na inumin ngayon, ayan, pinagbabawal dyan. At saka parang meron yatang ingredient yung kape, kagaya ng tsaa na nagpapataas sa chance natin na magkaroon ng mga cardio illness ngayong panahon ng tag-init. Kumbaga para daw matitrigger. Ganun, KJ naman sila. Paano naman kaming mahilig sa kape? Diba? Tubig na lang muna. Yung nire-recommend ng DOH. Basta huwag yung tunggaan. Delikado yun sa kalusugan. Yung muna, yung hinay-hinay, lalo na kung ikaw ay galing sa labas at nabilad ng matindi sa araw. Sige, maraming salamat Giselle. Thank you. Si Giselle Ricafort. Balik kayo Angel. Salamat. Magandang umaga sa mga taga Hayward, California at mga taga Ewa Beach dyan po sa Hawaii. Dami na. Uy, magandang umaga din sa mga taga San Diego, ha? Mainit, malamig pa yata dun eh. Pero dito sa Pilipinas, mainit na po. Kaobet Badrina ng Pag-asa, magandang umaga po. Kaobet. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na ang lagay ng ating panahon. Wala ho tayong minomonitor na low pressure area o bagyo man sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible po, Sir Angel, hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, malit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo. At sa kasalukuyan, high pressure area. Kapag husin natin binating high pressure area o ridge, extension ng high pressure area ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, ibig sabihin ho no, na medyo malit yung tsansa na magkaroon tayo ng mga pag-ulan. Lalo na dito sa may bahagi, silangang bahagi ng Northern Luzon. Dahil po doon, asahan pa rin natin na medyo mainit na panahon sa malaking bahagi na ating kapuluan. Although, again, no, kahit na mainit, Sir Angel, posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So, wag po tayo mag- Baler daw, Kaobet, kanina umulan. Opo. Normally, Sir Angel, no, binabanggit din natin, bahagi yung tinatawag na water cycle, yung ulan o yung tubig na inaangat ng mainit na dulot ng mainit na temperatura mula sa enerhiya mula sa araw, eventually pag na-reach niya yung certain na dami, ay babagsak ito. Kaya nagkakaroon pa rin tayo pero mga localize siya, ibig sabihin hindi masyadong matagal, hindi rin ganong kalalakas. Kung lalakas man, normally po hindi siya sustain kasi walang system na magsusustain sa kanya, kagaya ng maririnig natin kapag papunta na tayo sa habagat season o pag may bagyo. Ang mas binabantay natin ngayon yung potensyal ng mga mainit na temperatura na maaaring maranasan dito sa ating bansa. Kahapon, naitala natin bandang alas 2 yung pinakamainit na temperatura for Science Garden at least for this year. Mabot po ng mga 35.7 degrees Celsius. Ang katumbas po niya na heat index, again, pag sinabi po nating heat index, ito yung value ng pinagsamang aktual na temperatura. Ito yung sinusukat ng ating mga instrumento, gaya ng thermometer, at ng relative humidity o yung dami ng moisture sa hangin kumpara sa saturation nito. So, percentage ho yun, yung relative humidity. So, dahil ho dyan, mainit na temperature mararanasan pa rin natin dahil nga po dito sa na nararanasan natin na panahon sa kasalukuyan. Kaya po lagi tayo nagpapaalala sa Pag-asa, iwasan nating lumabas ng ating tahanan. As early ho as 8 a.m., nakakapag-record na tayo ng around 30 degrees Celsius. Saan? Sa Science Garden ho, nasa 29.8. Kung ako nagkakamali, yung record natin kahapon. Bandang alas 5 ng hapon, umabot pa ng 34. So, pinakamainit natin kahapon, nasa 35.7 degrees Celsius. Tapos yung 35 po na 35.7 degrees Celsius na i-record po yun around
Alas 2 ng hapon. Naku, mas maaga na yung init tapos tumatagal pa ng hanggang alas 5, mainit pa rin? Oo. Kahit po ako nung tinitingnan ko din po yung value natin. For context, Sir Angel, no, kasi at least sa meteorolohiya, para masabi natin na mas mainit ngayon kumpara ng mga nakakaraang taon, kinukumpara natin siya sa tinatawag na climatological normal. O ibig sabihin, basically po ito yung average ng mga temperatura sa nakalipas sa 30 taon. Tinignan natin yung temperatura nitong April sa nakalipas na 30 years, nasa around 34.4 roughly degrees Celsius. So masasabi natin, yung temperaturang na-record kahapon ay mas mataas sa tinatawag natin na normal, no? Climatological normal. Sige. Ka-Obet, thank you ha. Maraming salamat. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Ka-Obet Badrina mula sa Pag-asa. So ulitin ho lang natin yung sinabi ho ni Ka-Obet. Ingatan ho natin dahil bandang alas 8 nakakaramdam na ho sila ng pagtaas ng heat index. Tumatagal hanggang bandang alas 5 ng hapon. Doon ho sa mga mag-outing, alam nyo nang gagawin ha. Pero kung ano man ho mga lakad ho natin ngayong araw nito, tandaan, pagbaunin po ang ating mga mahal sa buhay ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin ipabaon sa kanila. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na natin si Comelec Chair George Garcia. Mukhang ngayon pa lamang umiinit na rin ang takbo ng politika. May mga survey na. May mga survey na ng mga presidential. Ang tagal-tagal pa ng eleksyon, may midterm election pa, presidente na kagad ang sinusurvey. Huwag ganun, di ba? Parang para na mga gusto nyo na kagad magkaroon ng anyway. Ka-Obet. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Oo, may init ng politika kasi October, di ba ang filing? Tama po, Sir Angel. October po ng mga first week, mga October 1 to 8 ang filing ng certificates of candidacy natin sa national at saka sa local position. Kaya pala ang dami na nagkalat na tarpaulin sa mga probinsya. Pero alam niyo, Sir Angel, ang tapatupad natin yung polisiya na pinatupad natin ng barangay and SK elections na kung saan sila ay will be considered candidates already o kandidato na kagad sila pag sila ay nag-file ng candidacy mula sa October 1 to 8 at i-advance din natin ang election period. Sa halip na bandang January dapat yon. Sabi naman ng batas, pwede kami authorize ng Comelec na mag-adjust ng election period. Adjust din po namin ng October. Ibig sabihin, yung mga prohibition, katulad ng gun ban, katulad ng mga checkpoints, at katulad pa ng iba pang prohibition, ay atin na rin pong i-adjust. Pati yung paglalagay ng mga poster sa mga hindi matatao doon sa tawag dito, hindi sa mga private, kasi sa private property pwede sila maglagay, di ba? Tama po, Sir Angel. At yan po yung ating sabi nga na, sige, di bahala sila kung gusto nilang i-question yung ating polisiya na yan, yung sasabihin nila na dapat sila ay kandidato pa lamang sa unang araw ng campaign period. Sa ating po kasing palagay, Sir Angel, para namang parang walang tugma sa rason nyo na isipin nyo, nag-file na lang candidacy ng October, pagkatapos kandidato lang sila sa February at saka sa March. Hindi po yata oo nga naman, tangkap yun. Oo. Hindi, tsaka paano yun? Kung umpisa na ng election period, marami ng mga restriction bukod sa checkpoint. Pati yung mga transfer. Kasi yun, tapos kasi Sir Angel, alam nyo, ang pagka po hindi natin ginawa yun, aabusuhin po lalo na nung may kayang kandidato, lalo na yung nadaming perang kandidato, unfair naman po doon sa mga kandidatong walang kakayanan, halimbawa. Hindi lang din, yung mga incumbent din. Yung mga incumbent din. Tama po yan. Di ba? Oo. Tama po yan, Sir Angel. Kaya, at ayaw po natin maging inutil naman. Isipin nyo, from October, November, December, January, ang Comelec ay walang gagawin. Na hindi kami, sasabihin namin, hindi pa naman kandidato yung mga yan And therefore, hindi natin pwedeng galawin. Yung mga posters, tarpaulin, hindi natin pwedeng patanggal yan kasi hindi pa naman sila kandidato Pero ngayon pwede pa. Kasi nitong nakaraang bakasyon, nitong nakaraang Semana Santa, may mga naglagay na ingat sa biyahe, matiwasay na paglalakbay, mga ganon.
Pwede pa yun. Ang COMELEC po ay wala pang jurisdiction sa kasalukuyan. Papasok lang po ang jurisdiction ng COMELEC pag pumasok yung tinatawag na election period. Na plano nga po natin gawing October ang election period. Nako, tama-tama, Chairman. Ito ang dami nagpapabati. Mawala sa Micronesia. May nagpapabati din si Rod Pantaleon. Nasa Singapore daw po siya. Si Lakay nasa San Diego, California. Ito naman nasa North Hollywood, California, si Ramil. Ang paalala ho ni Chairman Garcia, para ho sa mga voters dyan po sa ibang bansa, malapit ng deadline. Kailan ang deadline nga ulit, Chairman? September 30 po, Sir Angel, ang deadline. At siyempre, nire-remind natin yung ating mga kababayan, sina Lakay, yung mga binanggit niyo po, ay na tayo po ay magkakaroon ng internet voting na, yung mga nabanggit yung lugar, Singapore, dyan sa US. Naku, kasama po yan sa magkakaroon ng internet voting. Meron lang po 17 na bansa sa ibang parte ng mundo na hindi po tayo makakapag-internet voting, prohibited po sa kanilang bansa. Halimbawa po, sa Israel, hindi po sila pumapayag na gamitin ng internet pagka sa pagboto, katulad po sa China, sa Russia, ayan po, yung mga lugar na yan, sa Libya, hindi po sila pumapayag na magkaroon gamitin ng kanilang internet services. So, paano Hong Kong? Sa 17 yan. Chairman, paano Hong Kong? Hong Kong, di ba administrative region siya ng China? Daming Pinoy doon. Pumapayag po. Payag! Po, Sir Adel, doon sa Hong Kong. Opo, pumapayag po. Kaya nga, tayo po sa pamamagitan ng ating mga embassies, baka ay nakikiusap pa rin tayo. Baka payagan po yung internet voting ng mga kababayan natin. Kasi po, at least, cellphone, laptops, iPad, makakaboto na, lalo-lalo na po, Sir Angel, ang seafarers natin, yung mga kababayan natin na naglalaya, halimbawa, nasa barko, hindi naman makaboto dahil hahanapin pa yung embahada o konsulada, sa pamamagitan ng cellphone, makakaboto na po sila, sa laptops, makakaboto na sila, sa iPad, makakaboto na sila. Yan po yung i-introduce natin, first time sa ating kasaysayan. Ano yan? In place na yung system? Kahapon po nagkaroon ng bidding at meron pong nakita na qualify doon po sa bidding natin. 4 po yung nag-participate at may pinakamababa po na offer. Sa April 11 po, Sir Angel, magkakaroon po sila ng end-to-end demonstration. Yung mismong nag-eligible o nag-qualify na yan sapagkat siyempre hindi pa naman automatic na sa kanila. Maia-award, meron pang tinatawag na post-qualification. At dyan, makikita natin kung talagang effective yung kanilang sistema. Oh, sorry ha, na-preempt ko yung iyong magiging anunsyo bago mag-April 11. Anyway, so paano ngayon? Ano bang criteria ng mga pwedeng lumahok sa internet voting, Chairman? Siyempre po dapat ang pinaka-number 1 qualification, ang sistema dapat ay secure. Yun po yung kauna-unahan. Hindi. Yung boboto, Chairman. Yung boboto. Oo. Dapat, Sir Angel, yung boboto dapat ay registrado muna. Kasi registered? Mula po sa Enero na ito ng 2025, magkakaroon po tayo ng enrollment. Ano ibig sabihin ng enrollment? Hindi po automatic na kayo ay makakaboto using the internet. Kinakailangan i-enroll namin kayo. Kayo ay registered voter, gusto niyo makaboto na using the internet from January up to election day. Hanggang sa araw ng eleksyon, pwede kayo hindi naman tawagin natin rehistro, magpa-enroll bilang botante sa internet voting. Kasi kung ayaw nyo magpa-enroll, pero pwede po namin kayong pabotohin pa rin using yung manual, yung personal na pagboto o kaya by mail. Pero kinakailangan po makapag-enroll kayo at dapat rehistradong botante. Sa kasalukuyan po, Sir Angel, meron na tayo mahigit 1 milyon na dagdag na mga botante sa ating mga kababayan abroad. At sana, dahil nga sa announcement natin ng internet voting at sa pamamagitan ng inyong programa, mai-announce natin na sana po mahabol nyo hanggang September 30 ang registration. Ayan. Paano kung dual citizen? Chairman. Pagka po dual citizen, pinapayagan po natin ang pagboto. Alam niyo po, pag dual citizen siya ng kabilang ng ibang bansa, citizen pa rin siya ng Pilipinas, and therefore, bilang citizen ng Pilipinas, sila po ay makakaboto. Maliban na lang, Sir Angel, yung pagtakbo. Sa pagtakbo, sabi mismo ng Republic Act 9225, yung dual citizenship law na tinatawag, kinakailangan na kung ikaw tatakbo o ma-appoint o ma-elect, dapat i-renounce mo o ibaliwala mo na o ayawan mo na yung foreign citizenship. Pero sa pagboto pwede. Kasi po kahit sila ay dual citizen. Yun po yung gusto natin liwanagin. Kasi po sa ating palagay, kaya madami tayong mga kababayan na natatakot, hindi gusto magparehistro o bumoto, ang feeling nila baka matanggalan sila ng foreign citizenship. Ay hindi po.
Ayan po talaga ang benepisyo, pribilehiyo ng dual citizenship. Anong requirement pagpunta ho nila sa embahada para mag-register? Passport lang? Passport lang po sapagkat may registration na naman po tayo. Kung sila ay boboto, yung mismong personal o yung mismong in-person voting. Pero kung sila ay boboto using the internet, hindi na po dahil may system tayo, naka-enroll sila, may biometrics na po, makukuha natin yung biometrics nila, picture, yung mismong fingerprint, iris, makukuha na po natin. Therefore, mabe-verify ng system na siya mismo yung bumoboto. Hindi, pero sa registration, physical ang kanilang pagpaparegister? Passport lang po. Sir Angel, ang kailangan para maparehistro at mapaparehistro na po sila. Kaya nga, ang registration, physical. Pupunta sila doon sa registration precinct. Hindi online. Ang voting online, pero registration ninyo, kinakailangan pumunta sa embahada o doon sa mga designated na mga registration area. Tama po, Sir Angel. Okay. At sana po ay sila ay mag-antabay sa mga notices sapagkat meron po tayong mga satellite registrations. Meron nga pong registration anywhere din abroad na kung saan kahit kayo ay nasa US pero pansamantala nasa Singapore halimbawa, makakapagparehistro ka sa Singapore kahit wala ka sa US. So, yan po talagang on-site pa rin o kaya in-person pa rin ang pagpaparehistro. Ayun, ganda ito. Tama-tama kasi tuloy pa rin naman yung gathering ng mga Pilipino dyan sa Hong Kong every weekend eh. Diba? May nakaschedule ba kayong special registration doon, Chairman? Doon sa may Theater Garden? Meron po tayong satellite registration. Dinadala po mismo ng ating konsulada sa Hong Kong yung satellite registration sa kung saan na andoon nagkukumpul-kumpul na madami ang ating mga kababayan. Lalo na po sa Hong Kong at Singapore. Ayun. Teka muna, dito daw sa Pilipinas, pwede din daw bang matatanda at may kapansanan sa voting, online voting? Wala pa. Alam niyo po, Sir Angel, ang gusto nga natin, pag naging successful yan, yung kauna-unahan natin sa kasaysayan na internet voting sa abroad, sana sa mga susunod na halalan, may offer na natin ang internet voting sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan at sa mga nagdadalang tao para hindi na po sila pupunta pa sa mga presinto. At yan naman po, kung merong kamag-anak na marunong sa internet, magagamit. Ngayon nga po, Sir Angel, meron nga pa tayong online banking. Kaya nga eh. Bakit nagbabayad nga tayo ng utilities ngayon sa pamamagitan din ng online. So, napagkakatiwalaan na po at madami na po tayo lalo ng mga kababayan na katatanda at mga may kapansanan na napakagaling gumamit ng internet. Atin lang po subukan ito sa eleksyon na ito sa 2025, ang internet voting abroad. At tingnan natin kung kakayanan nito at talagang yung credibility nito at siyempre ito may secure yung internet voting na ito. Okay, so 18 and above na nandyan sa abroad, kahit mga first-time voter po, pwede ho kayong magparehistro ha. Kinakailangan lamang yung inyong passport. Pero kung ang passport na gagamitin ho nila ay foreign, hindi po pwede. Opo, mas maganda po naman kung kayo naman po. Kasi Philippine passport. Sa Angel, baka ibig sabihin, na-renounce na talaga ang Philippine citizenship. Hindi baka hindi na naging dual. So dapat po yung Philippine passport kapag pag dual citizenship naman po, 2 passports po nila. Okay. Sige. Chairman, maraming salamat ha. Thank you for joining us. Tawag ko kami uli pagka may mga kailangan pong liwanagin. Salamat. Maraming salamat po, Sir Adrian. Ingat po. So sa lahat ho ng mga kababayan natin dyan abroad, hanggang September 30 ang deadline ng voters registration. Magandang umaga, Pilipinas! Bangkay ng 2 lalaki na tagpuang nakasilid sa drum, nakasimento pa sa Labo, Camarines Norte. Nag-suicide. Oo, pagkatapos tumalon sa loob ng drum na may simento, noon yan. Detalye na balita ito mula kay Ruel Saldico, RH18. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan sa Bicol, Ruel. Marinaga, Kuya Angel, 2 bangkay na 2 lalaki ang natagpuang nakasilid at nakasimento sa loob ng 2 drum sa ilog sa barangay Submaking sa Labo, Camarines Norte kahapon. Ayon sa report ng Labo Municipal Police Station, isang mangisda ang nakapansin sa 2 drum alas 12 ng madaling araw kahapon, ngunit hindi nito pinansin muna. Pasado alas 9 ng umaga nang balikan ito ng mangisda kasama ang ilang mga residente sa lugar at dito na diskubre ang bangkay na 2 lalaki na nakasilid at nakasimento sa loob ng 2 drum. Kagabi ito nung in-report sa PNP at patuloy ang sinasagawang investigasyon ngayon ng SOCO sa bangkay ng 2 biktima. Posibleng umanong ang mga ito ay biktima
ng pang-salvage ayon naman sa PMP sa Bayan ng Labo, Camarines Norte. Ito ang DZRH Kananaan sa Pilipinas. Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos, Roel. Maganda umaga, Pilipinas. Wala pa hong online registration. Voting online yung pinag-usapan ho kanina. Kaya kinakailangan pa rin kung magpaparehistro ho kayo, lalo-lalo na sa mga seafarers, doon ho sa pinakamalapit na na embahada kung saan ho kayo dadaong. Kasi pwede nga daw register anywhere. Yon. Basta pero physical pa rin ho ang pagpunta ho ninyo sa registration site. Maganda umaga, Pilipinas. Pinayuhan naman ni Senator Amy Marcos ang gobyerno na bitbitin sa United Nations ang ginawang harassment ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Amy, hindi pa nagdadala ang Pilipinas ng anumang legal protest sa International Court matapos ang 2016 arbitral ruling. Sinabi ng mambabatas na tila wa-effect na ang mga ikinakasang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa pambubuli ng China. Pero idiniin ng presidential sister na legal remedies ang dapat gawin ng gobyerno tulad ng pagdulog sa international bodies at hindi ang pagmamachotok. Naniniwala si Senator Amy na kaya pang mahilot at maayos sa dialogo ang girian sa West Philippine Sea lalo't wala naman anyang may pagmamalaki ang Pilipinas sa usapin ng depensa. Punto pa ni Senator Amy, wala pa rin ginagawa ang gobyerno para sa self-reliant defense posture nito at patuloy pa rin na namamalimos ng mga segundo-manong armas ang Pilipinas sa ibang bansa. Payo pa ni Senator Marcos sa pamahalaan, huwag masyadong umasa sa mga kalyado at sa halip ay muling buhayin ang defense manufacturing industry ng Pilipinas. Binanggit pa ng kapatid ng Pangulo, panahon pa ng kanyang ama kung saan gawang Pilipinas ang lahat ng mga armas ng mga sundalo natin, ang ating mga kawal. Kabilang na ang mga machine gun, bala, patrol boat, mini cruiser at bongbong missile. Kaya lang, binabanggit ko nga kanina, di ba? Yung nangyari sa government arsenal. Ang laki ng ginastos pero kapos doon sa production at ang naging problema pa, pupugak-pugak na pala yung mga kagamitan doon kaya hindi na rin makatagon sa mga kinakailangan nating maiproduce. Maganda umaga, Pilipinas. Alas 5:25. FDA, pinalaan po ang publiko sa paggamit ng hindi rehistradong sunblock. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, pinalaan nga ng Food and Drug Administration yung ating mga kababayan laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong sunblock ngayong tag-init. Partikular na tinukoy ng FDA ang Perfect Skin All Natural Sunblock Gel Screen SPF 45 na walang valid certificate o product notification. Dahil hindi dumaan sa notification process ng FDA, hindi umano nagkatitiyak sa kalidad at kaligtasan ng nasabing produkto. Maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo't posibleng nagtataglay ito ng mga ingredients na hindi dapat inihahalo sa mga cosmetic product o di kaya kontaminado ng heavy metals. Posible umano itong mauwi sa adverse reaction gaya ng skin irritation, pangangati ng balat, anaphylactic shock at organ failure. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Giselle, pakiulit, anong pangalan ng anong brand nun? Kuyang Angel Perfect Skin All Natural Sunblock Gel Cream SPF 45. Perfect Skin, ha? Medyo mahaba. Perfect Skin. Perfect Skin, siya. Sige, at least. Kulay pink yung nito, yung packaging Kuyang Angel pink. Lalo na nauuso rin ito sa online ngayon. Ba't naman kasi bibili online? Pagka hindi rehistrado sa Food and Drug Administration, huwag na ho kayong gagamit, di ba? Delikado yan. Baka mamaya. Oo, maraming nakakalusot kasi Kuyang Angel malungkot man, pero marami talagang nakakalusot online at tinatangkilik pa ng ating mga kababayan. Sige. Ulitin ko mamaya, pakitext uli sa akin yung brand para mabalaan natin ating mga kababayan. Thank you, Giselle. Balik sa'yo, Kuyang Angel. Si RH15, Giselle Ricaport. Ulitin ho natin, pag hindi ho rehistrado sa Food and Drug Administration, huwag ho ninyong tatangkilikin kahit pa online. Delikado ho yan. Kaya yung pong mga bumibili ng kung ano-ano mga food supplement, iingat ho kayo, ha?
Ang bilhin ho ninyo, hanapin po na lang ninyo ay halimbawa itong Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ibig sabihin, safe na safe. Kaya nga nire-recommenda ho ito ng mga doktor. Ang Ultabayo po ang tugon ng mga dalubhasa, lalong-lalo na ng mga Hapon. Doon ho sa mga pagkagising parang ang bigat-bigat ng katawan. Kasi ho, hindi naaabot yung desired na tulog. Ayan. Sa tulong nga po ng Ultabayo, marami hong mga kababayan natin ngayon ang na-achieve ang magandang tulog. Kaya habang natutulog ho sila ng mahimbing, gumagana ho yung utak. Itinataboy po yung mga toxins sa ating katawan na nagiging dahilan ng iba't ibang karamdaman. Kaya lumalakas ang ating immune system. Yan, yun ho yung koneksyon ng tulog sa paglakas po ng immune system. Para po sa mga karagdagang impormasyon, mga katanungan po ninyo sa mga benepisyo ng Ultabayo, po pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. O dili kaya ay basta mag-text ho kayo para mas masagot ho yung inyong mga tanong, 0917-110-6580. Available po ang Ultabayo sa Mercury Drug, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa lahat ho ng mga branches ho ng Mercury, meron na ho silang stock ngayon. Para hindi nagre-reklamo yung ating mga kababayan na sinasabi natin meron sa Mercury tapos pupunta nila ala. Meron ho. Meron na ngayon. Tandaan na natin, sa panahon ho ng matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress, meron ho tayong kasangga, ang Ultabayo, ang kauna-unahang food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, malapit na nga palang araw ng kagitingan, April 9. Kaya long vacation nga daw ito 6 Saturday, 7 Sunday, 8 Monday, mag-leave na kayo, 9 araw ng kagitingan, at 10 naman, Idol Peter ba? Diniklara na ba? Wala pa naman Basta 9 holiday. Yan. Kasama natin si Mike Villarreal, National Executive Vice President ng Veterans Federation of the Philippines Sons and Daughters Association. Meron palang ganun Sir Mike, magandang umaga ho sa inyo. Ay, magandang umaga po, Sir Angel, sa lahat ng nakikinig po sa inyo. Oo. Anong ginagawa ng Sons and Daughters Association ng mga veterano? Actually po, nag-join po sa kanila about 5 or 6 years ago. Ang matagal na po sila mga 1990 po sila tinatag. Nung marami pang buhay ang mga veterano ng World War II. Tapos, parang lagi silang sumasama sa mga veterano nung araw na sa mga selebrasyon, hindi lang po sa araw ng kagitingan, pati po sa mga tinatawag nating mga local na commemoration. Kunyari, mga Liberation of Manila, Liberation of Davao, Liberation of Cebu, yung mga ganon. May mga maliliit po kasing mas maliliit na mga historical events sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na naganap ng World War II na kinommemorate ng mga iba't ibang local governments. So, ngayon, dahil wala na po karamihan ng mga World War II veterans, ang VFP Sons and Daughters po, nakikipag-coordinate na pa rin sa VFP, yung Veterans Federation of the Philippines. Ngunit karamihan po ng VFP ngayon, almost all ay mga mga AFP retirees na po. Halos wala na po kasi tayong buhay na World War II veterans. Ilan na lang ba? Ilan na lang World War II veterans nating active buhay pa ngayon? Base sa figures ng PIVA, mga less than 1,000 na lang po nationwide. Ganun? Original number po niya nasa 200,000. Pero konting-konti na lang sila. Tapos pag nakikita ko yung Facebook feed ko, parang everyday may namamatay, no? Yung po yung nakakalungkot, endangered na talaga sila. Konting-konti na lang po talaga sila. Kung ang edad po nila ngayon nasa papuntang 100 na karamihan. Mga centenarian na rin po. Di lahat sila tatanggap din ng 100,000 pagka nagkataon, Bukod doon sa kanilang mga tinatanggap na mga benepisyo kasi mga centenarian na pero doon sa anong ina-expect natin ngayong April 9, Sir Mike? Ano po yan, sorry? Anong ina-expect natin ngayong April 9? Anong event ang isasalang ng mga Sons and Daughters Association ng mga veterano? Well, kasi kasama po kami in coordination with Philippine Veterans Affairs Office. Meron po tinatawag tayong Philippine Veterans Week.
sisimula po ito ngayong Biyernes, April 5, matatapos po ito ng April 11. Okay. Ang April 5 po, meron tinatawag tayong sunrise ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier sa Libingan ng mga Bayani. Mag-aalay po tayo ng wreath doon bilang mga descendants ng mga World War II veterans, kasama po yung ibang mga grupo na konektado sa mga veterano. And then sa April 9 po, yung nabanggit niyo po, yung araw po ng kagitingan sa Mount Damat. Pagkaalam ko po, dadalo po ang ating Pangulo, si President BBM. And then after po nun, paggunita sa Kapas, April 10, ito po yung sa Kapas po kasi yung site ng Camp O'Donnell. Doon naman po linagay yung mga Death March soldiers, no, after nung march nila sa paggunita sa Kapas. And finally po sa April 11, yung sunset ceremony naman po sa Libingan ng mga Bayani din po. So marami pong mga maliliit na activities before and after and during that week, all towards pag-alala, pag-honor sa ating mga World War II veterans po. Oo. Pero ikaw, Mike, you're working as a private businessman ngayon? Ano po ako? Nag-work po ako sa isang bangko. Okay. Sa Philippine Veterans Bank po. Kaya tapos ito po yung parang volunteer work na rin po sa VFP Sons and Daughters Association po. Ayan. Thank you, Mike, for continuously pushing itong mga ganitong activity para makilala natin, at huwag makalimutan yung kabayanihan ng ating mga unsung heroes nitong ating mga bayani nung mga nagdaang mga digmaan. Ang lolo mo, paano siya nagsilbi nung gera? Kasi po nung World War, nag-invade po yung Japan nung 1941, lahat po ng mga nagtatrabaho, hindi naman lahat, pero karamihan ng able-bodied men, pinaregister po as sundalo. Yung grandfather ko po sa mother side, si Andres Clemente Jr., siya po ay DepEd district supervisor at that time, no, sa Masbate. So, ang rank niya kagad ay second lieutenant. Teniente. Tapos, teniente po. So, nag-serve siya nung dumating po yung mga Hapon sa Iloilo, nandun po siya, pati po sa Cebu. Nung dumating po yung time ng surrender, I think nasa Iloilo po siya. Tapos, pagkatapos ng pinasurrender, dinala po sila sa Kapas, sa Kapas. Kasama siya sa Kasama siya sa mga nakulong doon sa Kapas. Opo. Tapos tawag nila processing, parang indoctrination. Tapos from there linipat naman siya sa Bilibid, sa Old Bilibid sa Manila. And then after sa 1943 pinakawalan po siya. Gusto niya sana bumalik sa guerrilla, sumali sa mga guerrilla. Kaya lang marami na po siyang sakit. Kaya hindi na niya kayang sumali ulit sa mga guerrilla. Pero after the war, nag-continue pa rin siya mag-serve bumalik siya sa pagiging teacher sa DepEd po. Surviving pa siya? Yung kanyang kwento. Surviving? Namatay na po siya. Kailan siya namatay? Matagal na po, 1976 po. Okay. So, yung sa mga kasama niya, yung karamihan ganun, pero ang nakakatuwa nung time na yon, nung nag-invade po yung mga Hapon, ang dami pong gusto mag-volunteer sa mga pribadong mga lalaki. In fact, nagsisinungaling sila, yung mga bata, mga teenager na gusto kong lumaban sa mga Hapon sa Bataan, parang gano'n. Tapos yung mga sundalo that time, tinatanggi na yung mga nag-a-apply. Parang I just wanted to share that kasi parang nung panahon na yon, gustong-gustong magsilbi ng mga kabataan sa na para paglaban yung bayan natin. Tapos tinatanggihan pa sila kasi sabi nga ng mga sundalo, masyado pa kayo mga bata. Wow. So yun po yung ganun sila kapatriotic, no? 'Di ba? Oo. Ngayon ayaw mag-ROTC. Medyo malayo. 'Di ba? Kung kailan nahaharap tayo sa problema sa diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Lalaban tayo sa mga mga Chinese intruders natin. Wala namang di ba? Ayaw mag-ROTC. Sige nga po. Ito, kasi parang nung time na yun, pinapag-aralan na nila sila, Rizal, sila Bonifacio. So nung lumulusob yung mga nagtatangkang lumusob yung mga Hapon, sabi na, ito na yung panahon natin. Ito na yung panahon natin maging bayani para sa ating bayan. Parang ganun yung nila, yung mindset nila, kaya nagpo-volunteer talaga.
Okay. Ibang klase yung kabataan noon. Ayan. Oy, Sir Mike, may request dito. Sabi ni Nolly, pwede daw ba makuha yung messenger note mo? Anak din daw siya ng isang veterano. Kamag-anak din siya ng isang veterano. Oo. Okay. Anong pwede kong ibigay? Yung pangalan ko po, Mike Villarreal, pero yung Villa-Real. Villa-Real. Ayan. Ayan. Sa messenger po. Opo. Noy, ayun sa messenger daw. Mike Villa-Real. Yun ang hanapin mo. Nakikita mo naman yung picture. Yan, gwapo. Opo. Ayan. Gwapo pero medyo chubby. Yan. Okay. Mike, thank you. Maraming salamat. And good luck. Thank you, Sir Angel. Paki-update kami kung may mga developments, ha. Thank you. Sige po. Okay. Sige salamat, po. Mike. Si Mike Villarreal, ang National Executive Vice President po ng Veterans Federation of the Philippines Sons and Daughters Association. Ayan, ha. Salamat po sa lahat po ng ating mga unsung heroes. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka nga pala. Baka gusto nyo magpadala ng regalo sa ating mga veterano. Padala nyo sila ng dark chocolate dahil yan immune booster yan. Tangerine chocolate, may 72% na dark chocolate sila. Available po sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot mula po sa Davao para maitanim dyan sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans. Kaya mga MSMEs na ang mga magniniyog ho natin dyan. Tangkilikin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Available po ang tangerine chocolate. Doon ho sa mga gustong magregalo sa mga veterano sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate, produktong gawang atin. Tangkilikin ang gawang Pinoy. Tangkilikin ang tangerine chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang balitang ito ay informasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ratsadahan muna natin ang mga report. Pangulong BBM bumuo ng konseho para sa hosting ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit Meetings. Detalye na balita mula kay Pamela Adriano. Pamela, good morning. Pinaghahandaan na ng gobyerno ang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meetings para sa 2026. Bumuo na si Pangulong Bongbong Marcos ng isang konseho para sa pag-oorganisa nito. Sa Administrative Order No. 17, nakasaad na ang ASEAN National Organizing Council ang naatasan para mag-facilitate ng pagpaplano, implementasyon at pagmamonitor ng mga programa, mga aktibidad at proyekto para sa 2026 ASEAN meetings. Itinalagang chairman ng konseho si Executive Secretary Lucas Bersamin at sa ilalim nito ang 3 vice chairpersons. Ilan sa mga council member, sina Interior Secretary Benhur Abalos, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Public Works Secretary Manuel Bonoan at Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang napiling chief executives ng mga lokal na pamahalaan ay maaari ring imbitahan bilang special members ng konseho. Inaasahang maibibigay ng National Organizing Council ang master plan para sa ASEAN 2026, kabilang narito ang estimated budget at communication mechanisms para maaprubahan ng Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Pam. Samantala, lalaking wanted sa kasong murder, arestado naman sa Navotas. Detalye mula kay Edwin Duque. Edwin. Well, Angel, may buntag. Natungton ng Navotas Police ang lalaking wanted sa kanilang talaan dahil sa kaso ng murder. Ayon dito kay Police Colonel Romeo Cortez kanina, nasa kamay na ng arresting team mga suspect na si alias Edgar na arestado sa barangay MBBS Tagatan Navotas. Ang pag-aresto ay makarang pirmahan ni dyan sa Romana Lingkayag na RPC Branch 287 nang nabutas ang warrant of arrest nito. Ito lamang March 7, 2024 sa kasong prostrated border. Nakatunog umano ang suspect na arestuhin na ito, kaya bago itong araw na ito ay nagpatalipat-lipat pa ito ng taguan, pero natutod din ng kapulisan. Mula pa rin dito sa Albutan sa Operation 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Edwin. Resolusyon para isauli sa NCAA at National Museum of the Philippines ang 4 na pulpit panels na ninakaw sa Bulhuon Church
sa Cebu isinumite na sa Kamara. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regonan, Richwell. Manang Milky. Ipinasasoli sa National Commission for Culture and Arts at National Museum of the Philippines ang 4 na pulpit panel sa ninakaw umano sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima na kilala rin bilang Boloon Church na matatagpuan sa Cebu. Sa House Resolution 1601, iginit ni Cebu Representative Edsel Galeos ang kahalagahan ng mga panel sa kultura at kasaysayan ng Boloon. Ang Boloon Church ay tinayo noong 1783 at isa sa pinakalumang simbahan sa Cebu. Idineklara itong National Historical Landmark noong 1999, isang National Cultural Treasure noong 2001 at kinukonsidera na maisama sa World Heritage List. Noong January 1988, ang 4 na panel na nagpapakita ng 4 na Doctors of the Church ay ninakaw mula sa pulpito at hindi na nakita ang mga ito. Noong February 13, 2024, ipinagdiwang ng National Museum of the Philippines ang pagtanggap nito ng mga panel bilang donasyon ng mag-asawang Edwin at Eileen Bautista. Ayon kay Galeos, hiniling ni Most Reverend Jose Palma, ang Arsobispo ng Cebu, na maibalik ang mga panel dahil wala umanong record na humiling na ma-deconsecrate ang mga ito, kaya ang pag-alis nito ay ipinagbabawal sa ilalim ng canon law. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. 4 na Chinese national na utak umano ng malawakang pamimeke ng dokumento, arestado naman sa Palawan ng mga tauhan ng Philippine Navy. Detalye mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel. Good morning, Kuyang Angel. Nasa call na pinagsamang pwersa ng Philippine Navy, Bureau of Immigration at National Intelligence Coordinating Agency, ang 4 na Chinese nationals na hinihinalang big fish sa pamimeke ng mga government ID sa Pilipinas. Sa Puerto Princesa sa Palawan, naaresto ng DI at Naval Forces West ang mga suspect na kinilalang sina Wao Tao, Li Xiaoming, Gu Ziyang at Liu Ziyang alias Ken Garcia Lee, na pawang mga leader umano ng Chinese Mafia. Sangkot umano mga ito sa pamimeke ng ID at iba pang mga dokumento sa Pilipinas ay pinagagamit pa sa ibang dayuhan. Sa katunayan, kasamang nakumpiska sa operasyon sa Barangay San Pedro ang sangkatutak umanong identification card gaya ng driver's license at postal ID, naging birth certificate. Ayon kay Philippine Navy Flight Officer in Command Vice Admiral Toribio Daci Jr., patuloy ito ng commitment ng hukbong dagat na protekta ng interes ng bansa, lalo na ng mamamayang Pilipino. Hinirang BNI Commissioner Norman Tansinco ang matagumpay na operasyon, lalo't maituturing umanong malaking tao ang mga nalambak na mastermind sa mundo ng panggagancho. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay, sana nga po mabulok yan sa kulungan, ha? Speaking of mabulok sa kulungan, kumusta na nga palang kaso nung inaresto ho ng mga elemento ho ng PNP dahil sa isang entrapment yata yun, ano ha? Si Ramir de Vega. Oo. Yan po'y taga BIR eh. Ang balita ho natin, nakabalik na rin ho sa kanyang trabaho. Ayos Kaya walang nagtatagumpay ng walang nagtatagumpay na mga kampanya sa pagka ganitong may mga nagpoprotekta eh. Mata kayo na-aresto dahil sa isang entrapment, sa isang reklamo. Pagkatapos nakakalaya din. Parang yung si RDO Felix Bacal, kahapon binalita natin dyan sa Marinduque, nirereklamo ng mga taga BACC. Sabi niya, alayan, bagyo daw siya kay Rufino Canteros. Sino ba yung Rufino Canteros na yun? Pinagmamalaki na bagyo daw siya doon. Magandang umaga, Pilipinas! Ito pa, pahabol natin ito. Istriktong ipinagbabawal ng bagong PNP Chief si General Romel Marbil ang paggamit ng cellphone ng mga pulis habang naka-duty. Teka muna, paano kung emergency? Sinabi ng top cop na dapat nakasentro ang atensyon ng mga pulis sa kanilang tungkulin gaya ng pagtugon sa krimen at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Wala niyang kapatawaran ang sino mang mahuhuling nagse-cellphone, lalo na't may radyo. Lalo na't may radyo naman na magagamit sa komunikasyon kung kinakailangan nilang sumunod sa isang instruksyon. Partikular na tinukoy ni Marbil ang mga parak na nagpe-Facebook lamang o nanonood ng video
online. Hala, lagot kayo. Bawal ang cellphone. Pag kami nakita ho kayo, lalong-lalo na sa presinto, na nagsiselfone habang naka-duty, isumbong ho ninyo. Parating nyo sa amin, picturean nyo. Para kaya lang, hirap na picturean ng pulis. Baka mamaya babatukan ka paano. Pero sabi ho ni General Marbil, bawal yan. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, meron din daw nagtatawag sa mga private offices humihingi ng donasyon para sa charity anniversary ng PNP. Huwag niyo paniniwalaan mga ganyan. Mga nanloloko lang ho niyan. Sumbong niyo kagad. Kunin niyo yung pangalan at saka yung mga contact numbers ng mga nanghihingi-hinging ganyan. Iparating ho ninyo sa sumbong niyo sa amin. Text niyo sa amin. Dili kaya sa pambansang pulisya. Samantala, wag na natin kalimutan yung ko sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% down payment lamang. Pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay ang Semira, ang Severa Mabalacan, Severa Bacolor, napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark International Airport. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Township po yan, kaya nasa loob mismo ho ng proyekto yung pong munisipyo, palengke, mga grocery, simbahan, nandun, pati eskwelahan. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Plus, may chance pa ho kayong manalo ng trip for 2 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Ang inyong gagawin, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Pwede kayong bumiyahe ng libre for 2. Papunta ng Singapore, ng Taiwan, ng Japan, ng Hong Kong o dili kaya ng Taiwan. Maganda umaga, Pilipinas! Inaasahang bibisita rin si Pope Francis sa Singapore bilang bahagi ng kanyang Asia trip bago matapos ang taon. Pinag-uusapan na ng mga opisyal ng Singapore at ang Holy See ang panukalang pagbisita ng Santo Papa. Ayon kay Archbishop Paul Gallagher, Secretary for Relations with States of Vatican, gagawin ang pagbisita ni Pope Francis sa Singapore, ganyan din sa Indonesia, Timor-Leste at Papua New Guinea sa Setyembre. Malay nyo, baka biglang kung dumiretso dito sa Pilipinas. Sinabi rin ito na posibleng madagdag sa listahan ng Asian trip ng Santo Papa ang Vietnam, batay sa report ng America Magazine. Uy, lapit na ng Pilipinas. Baka pwede nang tumuloy. Ay, paano po? Di magpapaalam na tayo dahil susunod ng 2x2 sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Aristotle. Ang sabi niya, there is only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. Ayaw nyo maging nothing. Toto kayo sa 2x2. Ay! Ala, pero meron ngayon. Meron. Abangan ho ninyo, mag-iikot pa si Sherwin Alparo. Na late ng gising. Papaalis pa lang. At tabayanan po ninyo, mamimigay pa rin si Sherwin Alparo ng libo-libong premyo. Maganda umaga, Pilipinas! -2 bago mag 2x2.